bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat kong tulong sa Diyos na lumikha, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganib kay Yahweh tumayo, dininig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain
ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat ng tulong sa Diyos na tulad, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganin kay Yahweh tumayo, dinig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ba't parang ngongo? Good morning, Jesus. No. Ayan. Ako ay nagalak. Kayo po ba ay nagalak sa napanood ninyo? Kami ay nagalak, mga kapatid. Thank you, Lord, sa ating tatlong ministers na nag-render sa atin ng awitin na nagpagalak sa atin, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatiran natin na kanina pa po naghihintay sa kanya-kanyang mga bahay, sa mga nagbabiyahe, at sa mga nasa trabaho na pwedeng manood. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord, for this another beautiful day, beautiful day to praise the Lord. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na binigay mo na naman po sa amin. Napakagandang umaga, Lord. Tunay nga po na araw-araw, binibigyan niyo po kami ng dahilan para po kami ay makapagpasalamat at magalak sa ibinibigay mo pong opportunity sa amin na to be of service to you again. Binibigyan mo pa kami ng buhay, ng panibagong araw, para po magampanan namin ang kalooban po ninyo. Ngayong umaga, Lord, naghihintay po kami lahat ulit ng inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Lord, sa pagkausap niyo po individually, Lord, sa pamamagitan po ng inyong mga banal na salita. Sa araw po na ito, muli Lord, gamitin niyo po ako dahil wala pong magagawa kung wala po kayo at ang lahat po ng gagamitin niyo sa araw na ito para to edify the body of Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Sa umagang ito po, papatuloy lang po natin yung ating naging series na po sa Romans 12:1 and 2. Isa sa pinakamagandang sacrifice that we can offer the Lord is the giving of ourselves as living sacrifices. So, natakil na po natin kung papaano, hindi ba mga kapatid? So, unang-una sabi, do not conform. Tapos, natapos na natin yung but be transformed by the renewing of the mind. And today naman po, pag-uusapan po natin kung ano ang magiging resulta nung not conforming and
renewing ng ating kaisipan. At sa araw po na ito, pag-uusapan natin, ang resulta po nun, mga kapatid, ay yung nakakapag-discern tayo kung ano ang perfect will ng Panginoon, kung ano ang mabuti na gawin natin sa buhay natin. So, unang-una, may mga requirements bago tayo umabot dito. Yun nga po yung dalawang napag-aralan natin. So, today, pag-aaralan naman po natin itong salitang discernment. Kung gusto po kasi natin na ang buhay po natin ay isang buhay na nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon, especially po when it comes to gray areas at saka yung mga disputable matters sa buhay, ito po ang kailangan natin, discernment. Kasi hindi mo yun maiiwasan. Maraming mga gray areas, especially sa ating pagiging Kristiyano. Dahil nga, di ba na lagi kong nababanggit, nasanay po tayo sa pamamaraan ng mundo. Kaya minsan, umaabot talaga tayo dun sa mga gray areas na hindi mo alam na ito pa ba ang susundin ko o ito na? Alin ba ang tama dito? Alin ba yung mali? O kaya may mga controversial na bagay. Nangangailangan po tayo ng discernment. Ano po ba ang ibig sabihin ng discernment? Alam nyo, ang dami ko nakuhang ibig sabihin ng discernment. Ang discernment po is the ability to judge well. Yan. It is also the quality of being able to grasp and comprehend what is obscure. Pag sinabing obscure, ito yung unclear. So, sabi niya, discernment is the quality of being able to grasp and comprehend. May intindihan mo o kaya maapuhap mo what is obscure, what is unclear. Next po, sabi niya, it is also the ability to see things for what they really are and not for what you want them to be. So, it is the ability to see things for what they really are and not for what you want them to be. Minsan po kasi, merong mga sinasabi yung mga tao sa paligid mo o may mga nangyayari sa paligid mo na hindi po talaga yun ang gusto nilang sabihin o iparating. Merong iba na unclear siya minsan sa unang tingin mo pa lamang. Pero binibigyan ka ng discernment, ng karunungan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Ito natuwa ako. Sabi niya, it is not only knowing the difference between right and wrong. Why? Especially for Christians. Kasi sa atin, alam na natin agad kung ano yung mali eh. Ano na yun? Mabilis tayo makakita ng mga mali. Pero sabi niya, it is knowing the difference between right and almost right. Yan, doon tayo nahihirapan. Kapag ka between right and wrong, madali nating makita. Pero kapag ka yung between right and almost right. Para bang yung mga copycat ng kung ano mang binibili natin. Pag tinignan mo minsan yung mga binibili, di ba? Merong fake at merong hindi. Pero kapag ka masyadong malaki ang difference niya, obvious na obvious. Pero yung lahat, pati yung mga inilalagay sa gilid, di ba? Pati yung pagkakatatak. Alam nyo ba, makikita mo lang kapag sinipat mong mabuti na mas malaki pala ang letra nito kaysa sa original o kaya mas maliit pala ang lettering nito kaysa sa original. So, ito ang kailangan po natin. Discernment, di ba? Ano yun? Para makita mo ang difference between right and almost right. Doon tayo nadadaya, doon sa almost right. Kasi parang kaparehas ng totoo, pero hindi naman pala totoo. Discernment is also the ability to choose between good and evil, right and wrong, wise and unwise. Ngayon, ang discernment po ay closely connected to wisdom. Alam nyo, tinignan ko po kung anong ibig sabihin kasi, ay kung ano yung difference nila. Yung main difference between wisdom and discernment
is that ang wisdom po is a deep understanding of or knowledge of a subject. Samantalang ang discernment is an activity of determining the value and quality of a certain subject. Ito pong dalawa na to, kaya closely connected siya because discernment and wisdom ay part po of living a wise life. Namumuhay ng merong karunungan. Karunungan saan? Karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya closely connected itong dalawa na to. Sa 1 Thessalonians 5:21, ang sabi doon, prove all things. And one of the other meaning of prove or test all things is to discern all things. Kaya ang sabi po niya, prove all things, which also means discern all things. Hold fast that which is good. And sa verse 22, abstain from all appearance of evil. So, we are to test, we are to prove all things. Hindi, ang taong may discernment, hindi lang po siya naniniwala ng basta-basta. Pinuprove niya o tinetest niya yung mga bagay according to the scripture if they are in line with the scripture, mga kapatid. So, hindi po pwedeng kung ano na lang ang sabihin, paniwalaan mo. Kailangan may gagawin ka rin at mamaya po yan, pag-aaralan natin yan. So, hindi lang po ito, not just seeing what is good and what is not. Ang discernment po is an action. Meron kang gagawin kasi hindi po pwedeng basta na lang. Holding fast to the good and turning away from evil, hindi lang po yun, no? It is being able to distinguish the voice of the world from the voice of the Lord. Kailangan ma-distinguish mo. But sometimes kasi po, ang kaaway ay very crafty, mga kapatid. Ang galing. Kasi sa mga Christians, alam agad nila, di ba? Yung right and wrong, kagaya nung sinabi ko. Pero yung almost right, kapag hindi mo sinuring mabuti, madadaya ka talaga. Kaya, kakailanganin natin to. At isa po yan sa dahilan why we have to pay attention to discernment, lalong-lalo na sa araw na ito na pag-aaralan natin siya. So, it is being able to distinguish the voice of the world from the voice of God. Minsan kasi, pag may sinabi sa iyo yung iba, akala mo, si Lord na yan. Di ba? Ano ba yung yung right at saka almost right? Halimbawa, merong nakaiwan ng gamit. Yung naiwanan mo na gamit na yon, eksaktong-eksakto, kailangan mo siya nung araw na yon. O minsan, nakita mo, teka, parang kay to Parang nakita kong hawak to ni Pero dahil naiwan niya, sasabihin mo, finders, keepers, tas sasabihin mo, si Lord na yun. Di ba? Lagi natin sinasabing, si Lord na yan, alam niya na nangangailangan ako ng ganyan. Pero deep inside you, alam mo na hindi si Lord yun, mga kapatid. So, yun, ang hirap talaga na ma-distinguish yung right from almost right. So, pero itong discernment, binibigyan ka. Basically po, yung sinabi ni Paul dito, na test all things or prove all things, can be translated nga to discern, examine, and approve. Basically po, sinasabi niya sa atin that as the Holy Spirit works in our hearts, nag-grow po tayo sa understanding of God. Lumalawak yung ating pangunawa sa mga bagay tungkol kay Kristo. At dinidevelop po nito yung ability natin to test every situation and determine kung yung direction po na dinadala tayo nitong mga nangyayari sa paligid natin sa tamang dapat nating daanan. Nakukuha niyo po yun? Habang ikaw ay lumalago sa mga spiritual na bagay, tumataas din ang grado ng discernment mo.
Kaya minsan magtataka yung iba, ba't kaya hindi pa niya kinuha yun? Dapat yung ginagrab na. Alam niyo yung mga ganon? Like, halimbawa sa trabaho, merong nag-o-offer sa, sample lang to nitong discernment. Merong nag-o-offer sa iyo na trabaho na mataas ang sweldo kesa doon sa dati mo. Hindi porke mataas ang sweldo at mas maganda kesa doon sa dating trabaho mo, hindi porke ganun yun, kalooban ng Diyos sa'yo yun. Halimbawa, meron tayong isang sister, mas mataas yung sweldo, kaya lang, meron siyang pasok ng linggo. So, i-discern mo yan, mga kapatid. Kung galing ba kay Lord. Sabi nung nagtanong sa akin, sa tingin mo, Sister Ray, sabi ko, parang hindi yan galing kay Lord. Sabi ko, bakit? Kasi tinawag ka niya eh. Meron kang calling na ang Sabado at Linggo mo ay para sa Panginoon. Kung yan ay galing kay Lord, magko-conflict ba siya doon sa gawain na ibinigay niya sa'yo? Supposed to be, hindi. Pwede bang magkaroon ng conflict si Lord sa sarili niya? Hindi ba? So the fact na tinawag ka para sa pagpapakanta, Sabado at Linggo yun. Practice ng Sabado. Tas Linggo, tatapatan ka talaga na ang akala mo, blessing na to from the Lord. Pero inilalayo ka na pala. So you see, mga kapatid, kakailanganin po natin ito para makita po natin yung value ng mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin. Do not grab every opportunity na dumadaan sa buhay mo nang hindi mo tinetest muna ang sabi rito or pinuprove. Hindi ba? Pwede ba yun? Ilalayo ka ba ng Diyos sa sarili niya? Ang totoo nga nun, lahat ng posibleng pamamaraan gustong gamitin ng Diyos para lumapit ka sa Kanya. Ilalayo ka nun. So nakita niyo po kung gaano kailangan natin ng discernment. Pero sabi ko dun sa sister, ikaw pa rin ang magpapasya. Pero dahil sa tinatanong mo ko, I think it is not from the Lord. Alam nyo, naghintay siya. Hindi niya tinanggap yun. Tapos alam nyo, nung hindi niya yung tinanggap, binigyan siya ng Panginoon nang wala siyang pasok ng Sabado at Linggo, mas mataas pa ang sweldo kesa dun sa tinanggihan niya. So, yun, doon natin kakailanganin itong pinag-uusapan nating discernment. So, i-determine po natin kung ang direction na dinadalat sa atin nung mga bagay na sinasabi natin na blessing naman yan from the Lord. Sipatin mo. Ano yung sipati? Ano yung i-prove? Sabi ng daddy, purbahan mo. Kung ito ay dadalin ka sa direksyon na talagang pinadadaan sa'yo ng Panginoon. If it is in line with God's desire for your life, then go ahead. Di ba mga kapatid? Napakagandang promise po nito. Kapag nagkaroon ka nitong discernment na ito, hindi ka namang huhula, mga kapatid. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi ka na rin alatsamba. Diba? Dati, baka nga yan yung ni Lord sa'yo. Puro ka baka, puro alatsamba. Tas hula ka ng hula, ito kaya yung pinagagawa ni Lord sa akin? Kasi nga, hindi na pa-practice ang discernment. Ang isang taong may discernment, alam niya kaagad kung iyon ay pinagagawa ng Diyos sa kanya o hindi. Diba? Napatunayan naman po natin yan sa mga trabaho, sa pag-aasawa, sa pagpipili. Naku, alam niyo ba yung pagpili ng mapapangasawa? Napaka-importante nitong discernment na ito, mga kapatid. Kasi pag may nagtanong sa akin, Christian po ba or non-Christian? The Bible is very clear on that. Do not be equally yoked with an unbeliever, sabi. So sabi ngayon ng iba, lagi yun, puro ba yun? General na ba yun? Na kailangan lahat ng mapapangasawa natin, Christian, yun po ang sabi ng Bible paano yun? Hindi, ito gusto ko. Go ahead, kung gusto mo. Pero yun lang ang sinasabi ng Biblia. Kaya minsan, ang nangyayari,
after that, sinabihan ka na ng Diyos, tas ginawa mo pa rin, after that, you will see. Oo, nakapangasawa ka na at there are possibilities na madala mo yan kay Lord. But, meron ka munang dadaanan na difficulties. Like, hindi ka papa-attend sa mga prayer meeting, hindi niya maintindihan yung pagtatights mo. Alam niyo yun, bakit po gugustuhin yung dumaan muna doon sa mga ganong struggles? Pwede pa rin, nakakapag-asawa naman. Pero nakita niyo po ba, sasabi ngayon ng mga nakapag-asawa nung ganun, ito pala yung sinasabi ni Lord. Sabi niya, ito pala yung sinasabi niya, do not be equally yoked with an unbeliever. And because asawa mo na siya, you have to follow, you have to submit. Kaya ang nangyayari, yung iba, 25 years nang nagdurusa, pinagpe-pray, yung napangasawa na madala kay Lord. In the first place, kung sinunod po sana natin yung nakalagay sa Biblia, hindi na sana tayo dumaan sa mga ganun. So nakikita niyo po, napaka-importante po nito mga kapatid. These are some of the reasons why we have to pay attention dito sa discernment na ito mga kapatid. Discernment is not always easy. Talaga pong why? Dahil sabi ko nga sa inyo, may nakasanayan po tayo. Ang sarili natin ay hindi po siya worshiping God always or acknowledging God's authority. Ito po ay laging ina-acknowledge yung authority mo, yourself. Kaya nga, di ba, ang hirap-hirap nung una na magyaya papunta dito sa gawain kay Lord. Kasi nga, parang, bakit? Parang ganon. Hindi natin nakikita yung need natin of God. Kaya hindi siya madali. Hindi ko po siya kagaya ng parabang, mas madali pa po siguro maghiwalay ng dun sa mixed nuts. Mas madaling ihiwalay dun ng mga, yung fruits sa nuts kesa dito sa discernment. Kaya kailangan po natin siya talagang pag-usapan. Plus, having spiritual discernment po has eternal consequences. Pag sinabi mong consequences, result or outcome. Bakit po kanyo? We are talking about knowing the truth here and applying that truth in your life, which can impact other lives to or away from the Lord. Kaya hindi po ito madaling usapin. Kasi ang discernment po ay alam mo ang katotohanan, nalaman mo, natutunan mo ang katotohanan. Pero ang discernment ay hindi po tumitigil lamang sa natutunan mo yung katotohanan. Ito po ay nagpapatuloy na yung natutunan mong, natuklasan mong katotohanan na yun ay ipapamuhay mo. Yun po ang discernment. Yun din po ang wisdom. Rightly applying to your life what you have learned. At yung natutunan mo na yun, ay yung po ang makaka-impact sa ibang tao na lumapit sa Diyos or lumayo for that matter. Kung ano yung nakikita nila at naririnig nila sa iyo. Kaya po, yan? Karunungan nga, sabi ko nga sa inyo karunungan sa pamumuhay. Kasi halimbawa, may mga tao kang dinadala kay Lord. Kung wala kang discernment, sige ka na lang ng sige. Hindi mo nga iniisip minsan kung makakabuti kaya ito sa mga makakakita sa akin? Makakabuti kaya ito dun sa makakarinig sa akin? So yun po ang ginagawa ng discernment, mga kapatid. Ang gospel po that we proclaim to the lost through our lives can either bring glory to God or yung mga tao ay makikita nila sa iyo na hindi pala dapat sumunod kay Kristo. Kasi wala naman palang pagkakaiba. Minsan pala masahol pa. So kailangan natin ang discernment if we want to accurately, mga kapatid, if we want to accurately reflect God in our lives. Kailangan natin ng discernment if we want to accurately reflect Jesus sa sinasabi, sa ginagawa, sa iniisip natin. I said accurately kasi minsan meron tayong mga sinasabi sa ibang tao na haka-haka lang natin or lagi natin sinasabi, para sa akin lang to
Para sa akin lang to, ha? So you are not accurately reflecting the Lord. Dapat, kapag may sinasabi ka sa isang tao, lagi mo sasabihin, ito kasi yung sabi ng salita ng Diyos eh. Para wag magkamali. Para accurate yung pag-reflect natin kay Kristo sa ibang tao. Alam niyo po ba, mga kapatid, that we can all be discerning? How? Unang-una, ask for it. Sabi sa Psalm 119 verse 125, I am your servant. Give me understanding that I may know your testimonies. So ask for it. Through spending time in God's precepts, lalago or mag-grow at madidevelop itong discernment na ito sa buhay natin. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng discernment apart from studying the Word of God. Kasi ang nagbibigay ng karunungan sa atin ay ang salita ng Diyos. So without studying the Word of God, there can be no discernment. Discernment dies, mga kapatid, kapag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos, naaalala niyo yung 1 Kings 3? Yung kay Solomon, mga kapatid? Grabe po ang nagagawa ng discernment sa atin kapag ito ay na-practice natin at natutunan po natin. Naaalala niyo si Solomon, may 2 nanay na nanganak na magkasama sa iisang bahay? Di ba? One day, nagising na lamang yung isang ina, patay yung anak niya. Tapos, nagtalo sila. Sabi niya, akin yan eh. Akin yung anak na buhay. Sa'yo yung patay. Pinalitan mo nung natutulog ako. Sabi nung isa, hindi. Yung namatay, yung anak mo, akin yan. Nagtalo sila sa harapan ni Solomon, hindi ba? Kung ikaw yon, ano nga naman ang gagawin mo? Wala ka naman po doon. Wala ka naman doon sa bahay. Hindi mo rin alam, hindi mo rin kilala yung 2 babae. Kung sino nagsasabi ng totoo, ano po ang sabi ni Haring Solomon? Sige, para matapos na yan, kunin ang bata, hatiin sa gitna. Tigkalahati silang 2. Sabi nung isang babae, wag naman po, ibigay nyo na lang sa kanya para buhay ang bata. Sabi nung isa, hindi, tama ang hari. Hatiin yan para matapos ang usapin sa ating 2. Ang sabi ni Solomon, ibigay yan dun sa babaeng nagsabi na wag hatiin ng bata. Siya ang totoong nanay. Paano mo malalaman yun, mga kapatid, di ba? Papaano mo yun madidesisyon na ganon? So nakita niyo po ang nagagawa ng discernment sa buhay natin. So ask for it. Si Solomon, alam nyo, wala po siyang hiningi sa Panginoon na mga material na bagay. Sabi niya, karunungan ang hiningi niya, mga kapatid. Kasi ang karunungan ay magdudulot sa iyo ng maraming bagay. Hindi lamang material. Pero pag wala yun, kahit may mga material kang bagay, mawawala ng saysay. Kasi wala kang karunungan kung paano mo ma-enjoy yung mga bagay na meron ka. Samantalang ang discernment at karunungan, ma-enjoy mo kahit na yung bagay na maliit lamang na meron ka. Kasi nga, may pangunawa ka. Pangalawa, kung paano ito magkakaroon ka, work for it. Psalm 119:104. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false ways. So, babalik na naman tayo sa spending time on God's precepts para magkaroon ka nito. Hindi po pwede na nakaupo ka lang maghapon at nanonood ka ng Netflix tapos magkakaroon ka ng discernment. Hindi po pwede yun, mga kapatid. You have to spend time in God's precepts. Ephesians 5:10. Sabi ron, putting what God says into practice and seeing that He is what He says He is. Kailangan mapatunayan mo at makita mo na kung ano ang kiniklaim ng Diyos, na kung ano siya, ay yun siya. Para magkaroon ka ng ganitong discernment, para magkaroon ka ng desire. Kasi kung hindi mo po tinatanggap at hindi mo napatunayan sa buhay mo na siya ay buhay,
para saan pa, hindi ba mga kapatid? Pero pagka natutunan mo, nalaman mo at na-experience mo na ang Diyos siya ay kung ano ang kiniklaim niyang siya, healer, pinagaling ka na ba ng Diyos? Provider, nag-provide ba sa iyo ang Diyos? Lahat. Siya ang authority, siya ang lahat-lahat. Pag napatunayan mo yan, once na tinanggap mo yan sa buhay mo, ibig sabihin doon, naintindihan mo na ang salita ng Diyos at yun ang magbibigay ng karunungan sa iyo. And ang isa pa po, and last na for today, is practice. So ask, work on it, and practice it. Practice discernment. That's one way of growing in discernment. Practice discernment. Sa Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Sabi, constant practice. Sabi sa ESV version. So, constant practice. You practice discernment. You work at it, mga kapatid. At yung abilidad mo to become more and more effective pagdating dito sa discernment ay lalago. Kaya nga, di ba meron kang mga tao sa Christian life mo na minsan, siya yung go-to kapag may mga kailangan ka. Kasi, na-witness mo na kung anong wisdom meron itong tao na to. Kaya minsan humihingi ka ng tulong para i-discern ang mga bagay-bagay sa buhay, di ba? May mga tumatawag sa atin. Okay po ba to? May mga nagsishare sa atin. Ano po ang gagawin ko? Tinatanong tayo. So, ibig sabihin po, thank you Lord pala yun, kasi nakikita nila sa iyo ang karunungan na nakuha mo sa pamamagitan ng spending time with the precepts of God. Tomorrow, mga kapatid, maganda ito. Pag-uusapan natin tomorrow kung papaano tayo mamuhay, kung ano ang requirement. Yun kung ano ang requirement ng discernment. Tomorrow yan, mga kapatid, na-excite din ako rito. Kaya, abangan po ninyo ulit ang discernment. Tingnan nyo, verses 1 and 2 lamang, mga kapatid, pero kulang ang 1 linggo para pag-aralan natin ito. At maraming salamat din po doon sa mga kapatiran natin na na nagme-message sa akin. Nakakatuwa po kasi merong nagiging resulta yung ating mga pag-aaral. Sabi nung isa, Sister Ree, sabi niya, thank you Lord dun sa pagtutuwid, Sabi niya, kasi nung isang araw, nagbiyahe kami, pero hindi kami balikan. Pero nung tinanong ako sa checkpoint, nasabi ko, balikan lang po! Pero ilang araw naman daw sila nagstay doon sa pinuntahan nila. Pero nung tinanong, balikan lang po! Yan. Ang dali kasi nating magpasya, Yung mga ganung bagay. Kaya, parang pagkamamaya, sorry po Lord, ba't kinailangan ko ba naman sabihin yun? Pero sabi nga niya, salamat sa pagtutuwid. So tomorrow, mga kapatid, abangan natin ito ang requirement ng discernment. Thank you, Lord. Sige. Ihila. Sige, mga kapatid. Okay, sa mga may birthday na tayo, pero dahil sa araw na ito ay birthday niya, meron po siyang sharing. Ayan. Gusto ko pong basahin sa inyo. Babatiin ko na rin siya mamaya. Sige, batiin muna natin bago ko basahin yung kanyang pasasalamat. Ito daw po ay birthday gift niya kay Lord. Gusto niyang magpasalamat din kay Lord dahil sa maraming bagay na ginawa niya. Pero batiin muna natin ang mga may birthday sa araw na ito. Sister Tina sa Balboro. Sister Tin, happy birthday po ng ating Karangalan Prayer Group. Kay Brother J.R. Hapin sa Bohol. Brother Vanny Kagimbal ng Lipa City. Anak ni Pastor JB, si Vanny. Inaanak ko yan. Si Sister Fides Salvacion. Si Fides ay asawa ni Igot. Tama, Brother Igot. Sister Fides, happy birthday. Sister Jennifer Marasigan na nagpadala ng kanyang pasasalamat.
Sister Jen Marasigan na nasa Dubai po ngayon. At kay Brother Simeon Villanueva ng ating Ikarbang Laia. Father ni Brother Dante. Ayan. Tatay Simeon, happy birthday po. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Ayan. Yung isang may birthday po dyan, si Sister Jen Marasigan, ay anak po ni Sister Beth ng ating Nasugbo, Kalo Outreach. At meron po siyang pasasalamat na gustong ibigay kay Lord. Ang sabi po niya, good morning po, unang-una kay Lord, kay Pastor Alex, si Ria, at sa mga kapatiran po na laging nagpe-pray sa akin sa oras na may pagsubok sa buhay. Thank you Lord po. Gusto ko lang pong ma-share ang kabutihan na ginawa ni Lord sa akin. Sa halos 2 taon ko po na malayo sa family ko, pero eto ni minsan hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Alam ko lagi akong ginagabayan ni Lord at sa lahat ng kapatiran na nagdadasal sa akin. Lord, nagpapasalamat po ako sa isa na namang taon na pinahiram mo sa akin. Alam ko po kung wala kayo, wala po ang lahat ng blessing sa buhay ko. Salamat din Lord sa binigay mo na magandang trabaho sa akin. Kung hindi mo hinayaan sa dami ng inaplayan, halos lahat tinawagan ako. Lord, yung time na di ko alam kung sino ang pupuntahan ko, alin ang mas mapapabuti ako. Pero eto Lord talaga, pinatunayan mo na naman na buhay ka. Sabi ko ng time na tutulog na ako. Lord, ikaw na ang bahala kung saan mapapabuti ako. At eto nga po Lord, mag 1 month na ako sa trabaho ko na kahit hindi pa ako nasahod, nakakapagpadala na ako sa family ko. Kamangha-mangha ka, Lord, yung binigay mo na amo sa akin sobrang nakakalugod. Thank you Lord sa blessing kong trabaho. Sana Lord walang sawa at patuloy mo akong gabayan. Bigyan mo pa ako ng lakas ng katawan. Thank you Lord sa mga anak ko, family ko, na sila ang dahilan para magpatuloy ako dito sa Dubai. Lord, tinataas ko po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to me. Sabi niya, I love you all, Comfy family. Miss na miss ko na po kayong lahat. God bless po. At si Sister Jen din po, yung sinishare ko sa inyo before na mga last year po, na tumawag sa amin via messenger. Tapos, yung kanyang roommate, alam niyo marami sila sa room. Yung roommate po nila ay may COVID. Ito yung sabi, sister, pwede po ba nating ipag-pray yung kaibigan ko po may COVID? Sabi ko, ay sige sister, nasaan ba siya? Nandito po. Tapos dala-dala niya yung cellphone, naglakad papunta dun sa sister na habang pinagpe-pray namin, ipinatong pa niya yung kamay niya doon sa roommate nila, nakasama nila dun na may COVID. Sabi ko, magkakasama kayong lahat dyan? Opo. Sabi niyang ganun. Nasa Dubai sila, mga kapatid. Medyo yung iba ninenervous na raw yung mga ibang nila. Tapos, sunod-sunod yung nangyari, nagpe-pray sila na ilaryan nilang enclosure, pero nasa isang room lang din kasi sila. Tapos nung after po na mag-pray, parang kinahapunan lang yata or kinabukasan, kinuha na ng Dubai government yung kanilang tapos sinuwab sila, alam niyo, negative siya.
karamihan sa kanilang mga roommate, negative din. Kaya sabi ko nga, alam nyo, pag nagkasama-sama, sabi niya, sister, minsan po kasi replay na lang daw po sila, nakakapanood kasi hindi raw sabay-sabay yung kanilang oras ng trabaho. Pero pagka daw nagkaroon sila ng time na nandun silang lahat, magpapasalamat daw po sila kay Lord at ipapadala. Pero dahil birthday niya, nauna na po siya na nagpadala ng pasasalamat niya. Kaya, thank you Lord talaga no, sa nagagawa po nung ating live streaming na ito. Sobra po yung, siguro yung iba, hindi natin ma-appreciate ng ganun. Kasi parang lagi tayong meron. Pero para po doon sa mga kapatiran natin na matagal na nasa abroad, tas ngayon lamang, nung nag-pandemic, nagkaroon ng ganito everyday, sobra po nilang appreciated yun mga kapatid. Kaya, thank you, Lord. Okay, dako na tayo ngayon sa ating memorization. Memory verse muna. Ayan, nagamit ko kaya yung Psalm 56 verse 3 na yan. Kasi medyo, mataas ang numero ng mga nagme-message sa akin na nagpa-positive sila. Oo, kaya ito, nabibigay ko ito. Psalm 56 verse 3 ang ating memory verse of the week. Whenever I am afraid, I will trust in you. The best thing na you can do when you are afraid is trust in the Lord. Mga kapatid, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Kaya pagtiwalaan niyo po siya. Sa mga kapatiran po natin na naka-quarantine ngayon, medyo mahirap po yan. Actually, ang mahirap sa quarantine yung wala kang kasama. Pero akala nyo lang po wala kayong kasama. Nandyan po si Lord. Sinasamahan po kayo. Just be sensitive sa presence ng Diyos at mararamdaman nyo yun na never po kayong iniiwan ng Panginoon. Actually, sa mga ganyang sitwasyon, lalong-lalo po niya kayong sinasamahan dahil alam po niya na kailangan ninyo ang comfort. Sa mga kapatiran natin na namatayan, di ba? Sa mga kapatiran natin na may mga nararamdaman, yan po ang pinaka sitwasyon na hindi nagpapabaya at nang iiwan ang Diyos, mga kapatid. So, thank you Lord. Sa araw po na ito, so ang ating qualifier nung Monday, dumudami na ang ating mga nagbibigay ng regalo. Tandaan ninyo, meron tayong air fryer, meron tayong pang shabu-shabu, meron tayong cash, meron pa tayong gas stove. Tapos, meron tayong di ba, matagal na nga pinadala ni si Sir Vicky, meron tayong long champ na bag. Meron pa tayong mga Victoria's Secret na lotion, cologne, meron pa tayong Louis Vuitton na na bracelet with matching hikaw. Para sa akin yata yun eh. Kasi specified sila na worker eh. Pero don't worry, kasali pa po kayo doon mga kapatid. Ayan. Ipagpapaalam ko lang sa kanya na yung ibinigay sa aking bag ay pangpepremyo ko na lang sa sa member. Ayan. May binigay kasi sa aking Prada na bag. Brand new yon. Oo, brand new yon. May may dust bag pa nga eh. Amoy guma. Oo. Pero hindi naman po siya original, Pero yun, maganda po siya. Kung original yun, hindi ko ibibigay sa inyo. Joke lang. Ayan. Nako, eto na naman po siya. Ang qualifier natin nung Monday, Brother Boots, nung Tuesday, ang qualifier natin ay si Jamie. Ngayon, tignan natin kung ang magiging qualifier natin si alam mo na ngayon, Tignan natin kung meron siyang dyan, tsaka Timothy, Titus. Mama Chet, kailangan meron kang dyan, ha? Pasok, Mama Chet. Hello, hallelujah. Thank you, Lord. Ready na? Good morning.
Lapit daw po ng mic. Hello. Yan, meron na, Mama Ched. Okay, are you ready now? Ready now. Yeah. Okay, yeah. Go, yeah. Genesis. Lapit mic, hindi kayo. Sige. Genesis, Leviticus. Up! Sige. One na lang, One last time. Dahil senior si Mama Ched. Isa na lang. Okay, ready, Mama Ched? Go! Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Wala na. Wala na daw. Okay. May 3 chances na si Mama Ched. Mama Ched, hindi lang dyan ang nawala sa'yo. Okay. Okay, isa pa. Kinabahan ka, Mama Ched? Okay. Eto na. Kuya Ernie! Reading yan, ano? Tignan natin. Reading din yung iba eh. Sige. Okay? Oo eh. Nahalata nyo rin. Kasi feeling ko tatawagin ako. Okay po. Eto na po. Ito katerno yung mic ko ng t-shirt at shorts mo. Okay. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 King, 1 Chronicle, 2 Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke and John, Acts and Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and the next is Jude, and the last is the book of Revelation. Ready nga! Kahit ginugulo ni Minister Jerry, hindi nagulo. Ang galing, madaya to si Jerry eh. Nanlilito eh. Galing. So, ang technique daw, mga kapatid, para hindi nyo makalimutan, baligtarin nyo yung shorts nyo. Baligtad ang shorts niya, kaya na-memorize niya lahat. Hindi kayo marunong eh. Hindi kayo marunong, kaya sila naliligawan, no, Kuya Ernie. Napupunta dun sa ibang books agad kasi hindi binabaligtad ang shorts. Oh, ngayon alam nyo na. Ang galing pati yung tono. Oo, dalawang magkaiba. Kuya Ernie, ano yung unang tono? Original. At napansin nyo ba, nag-transpose pa siya. May transposition pa siya doon sa kanyang Amazing Grace. So, itinaas pa niya.
Grabe So ayan ang mga qualifier natin. Tandaan po ninyo mga kapatid, kayo ang magja-judge dyan. Ano ang criteria? Nasa sa inyo po yun. Kung anong gusto nyong criteria ang pagbasihan. Kasi pare-parehas naman po sila. Kung sino yung pinakagusto ninyo. Okay? You decide and you vote. Anong criteria? Kung gusto po ninyong isang criteria ay kawawa naman, it's up to you. Nasa sa inyo nga po yan eh. Kayo ang boboto, mga kapatid, hindi ba? Pero ang pinaka-criteria dyan ay discernment. Kung sino ang gusto ng Diyos. Yan. Ha? O kaya nga di ba? Discernment nga ang kailangan. Lahat tama okay? Oo. Magagaling lahat. At nag-effort lahat. Okay. Ngayon naman, meron pa rin po sa mga kapatiran natin ang sumali. Talagang ano to? 5. Oo. Pwede pong New Testament lang, okay? Okay. Ang mga sumali, Sister Tina Aguilar ng ating Isabela, Sister Klang Rabang ng ating Victoria Homes, Minister Ariel, Brother Minister Ed Galietes. Hindi pa tapos si Minister Ariel? At si Sister Virgie Samante. Okay. Spin na natin yan, Jam. Susunod na Klang Rabang na yung susunod Ariel Borja pa rin napunta. Ito na yung kay Klang, Ito na. Okay. Minister Ariel Borja. Tignan natin. Ganito gawin natin. Pag di sumagot si Ariel, ibaba na agad natin. Para si Klang na yung susunod. Okay, Mr. Ariel. Pag hindi mo inangat, in 1, 2, 3, si Klang na. Ay, wala. I therefore discern. Ay, sumagot agad. Ay, hindi. Wala. Tut, tut, tut. Ay, walang signal. Nakalagay, Ariel isn't answering your call. Ayan, siklang na. Let us therefore discern na siklang na. Minister Ariel, tinawagan kita. The Lord knows, tinawagan kita. Hindi ka sumagot. Kaya, tawagan natin si Sister Klang Rabang. Okay? Klang. Ano naman natin? Si Ariel pala tumatawag Umabol. Nag-ring agad, My camera is off. Ayan na, si Sister Klang. Good morning! Good morning po. Tinan mo, ikaw talaga ang tinawag ni Lord ngayon. Thank you, Lord. Sister Klang. Hello po. Ilang linggo kang naghihintay? Hindi ko rin po alam. Ang tagal na no? Opo, nakakakaba po. Yan ang sinasabing persistent faith. Hindi mapasukong pananampalataya. Kaya alam ko, ready ka na, Sister Klang. Go! Kasama ko po si brother husband po. Ay, hello! Dalawa kayo? Opo. Ay, okay. Sige, maganda yan. Tandem. Busy po si baby Sige.
Ready na po? Ready na. Go na. Yes. Genesis and Exodus, Leviticus and Numbers, Deuteronomy and Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel and First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, and Ecclesiastes, and Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, and Lamentations, and Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel and Amos, Obadiah, Jeremiah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Abi, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, First and Second Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians and Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews and James, First Peter, Second Peter, First John, Second and Third John, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews and James, First Peter, Second Peter, First John, Second and Third John, Second and Third John, Second and Third John, Jude, Revelation. Yes! Galing-galing naman. Sister Klang, ano yung tono ng Old Testament? Yung new po at saka old mapalad po parehas. Mapalad ang tao? Apo. Ang galing nga. Parehas po. Ayan. Oh, dahil sa mag-asawa kayo, ang ibibigay ko, Sister Klang, sa'yo ay Victoria's Secret na cologne! Thank you. Ayan, ang napanalunan. Ang galing ng mag-asawa. Tsaka wala silang Thank you, mali. Lord po. Oo. Thank you, Lord, Sister Klang. Sige po, thank you, Lord po. Meron din siyempre si Brother Husband. Okay na po yung isa lang. Salamat. Okay na po yung isa lang. Thank you, Lord po. God bless. Sige po. Ayan, si Sister Klang. Si Sister Klang ay apo ni Nanay Aning ng ating Victoria Homes. Ang galing, no? Pwede sila sa sa Grand Finals. Kasi wala silang kamali. Mama Ched, may napansin ka? Sumobra sila sa Jan. 3 beses sila inulit yung First, second, third Jan no? Sobra sila sa Jan. Ayan. Thank you, Lord, Sister Klang, sa kanyang memorization. Glory to God. Okay, ngayon naman po, mga kapatid, dako na tayo sa ating, tsaka nga pala, malapit na po yung, Lenten special natin. Na-excite din kami, mga kapatid. Ang simula po niyan ay Tuesday. Oo, Tuesday. For the whole week po yun, mga kapatid. Maganda po yung ating Lenten presentation. Kasi ang atin pong theme for next week ay Resurrected Life. The power of resurrected life po yun. Ang title po ng buong linggo na yon ay Kadiliman Noon, Liwanag Ngayon. Ayan. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilimang siyang naroon,
Laking pagbabago, ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Yan po ang theme song nung ating buong linggong Lenten presentation, mga kapatid. Kaya abangan nyo po yan, mga kapatid. Napakaganda. Yan po ay pagsasadula ng mga buhay ng mga manggagawa at mga kapatiran natin, yung mga ibang members natin na nagtiwala po sa atin na i-share kung ano po ang pinagkuhanan sa kanila ng Panginoon na buhay dati at kung ano ang nagdalhan sa kanila ngayon. May inspire po tayo, mga kapatid. Kaya abangan po natin yan. Next week na po yan, ha? So for today, dako na po tayo sa ating new song of the week na composed by Minister Jerry at siya na rin po ang umawit. At ipagpapatuloy pa po ng mga kapatid natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong because I obey your command. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey.
Good morning, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga, Comfy Family. Again, Minister George, tanong ko lang, yung pagkaka-compose mo, what is the circumstances that surround that song? Paano mo, ano ba yung inspiration mo doon sa awitin na yan? Actually po, nagsimula yan nung nag-topic tayo about Psalm 119. Okay. No last year. So, nakita ko sa 97 hanggang 104. How I love your law. Halos sa bahay, araw at gabi, kinakanta ko yan nung sister, anong biyanan ko nga Ano ba naman yung kantang? Hindi na natapos yan. Pati mga anak ko. Kasi araw at gabi nung kinakanta ko doon sa bahay hanggang sa thank you Lord na buo na nga nung tono, nung timing. Pero ang niya mga kapatid talagang nung pag-ibig sa salita ng ating Panginoon. Pag minamahal mo talaga ang salita ng Diyos, 100% malayo ka sa kasalanan. Ay, thank you Lord. So, how much do you love the law? Ang ganda nung awitin na how we love the law, Ngayon naman, yung ating paksa ay yung God's will, pag pinag-usapan kasi dun sa ating mag-iisang linggo na, basahin ko muli sa inyo, ang nasasaad ganito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God. Kaya alam niyo ba mga kapatid na pag pinag-usapan natin yung will of God, parang napakalawak, alam niyo ba na ito yung aking napag-aralan. Pag pinag-usapan natin, Minister Jerry, yung will of God, andyan yung tinatawag na the sovereign will of God. Andyan yung tinatawag na pag pinag-usapan yung will of God, andyan yung revelation of God sa kanyang written word. At kanina, yung pinag-usapan o yung binahagi sa atin ni Sister Ria, yun yung application ng will of God sa ating pamumuhay. Kaya nga kailangan merong discernment, Minister Jerry. Mga kapatid, kasi itong will of God, ito yung ating pang-araw-araw na gawain o desisyon na supposed to be, it is in line with the will of God. So, every day yon. So, Minister Jerry, kayo rin mga kapatid, ano ba ang, let's say today, ano ba yung will of God for you today? Alam ko, bawat isa sa atin ay dinidiscern. And of course, sabi nga, ang discernment, kailangan nga, you will practice it. Pero alam nyo ba na itong discernment, Minister Jerry, di ba ito'y gift ng Holy Spirit? Yes. Oo, nasa 1 Corinthians 12 yan, mga kapatid. Actually, itong discernment is one of the mind gifts. Actually, nabanggit na rin ni Sister Ria, itong tatlong mind gifts, itong knowledge, wisdom, and discerning spirit. Kaya yung maraming mga tao ay napapahamak because of lack of knowledge of the Word of God. Ngayon, pag-usapan natin yung will of God. Sabi ko nga sa inyo, napakalawak ito kasi yung will of God, it is the sovereign will of God and this will be accomplished. It will come to pass. Ang sovereign will of God, the supremacy and authority of our God. That is His will. At ito namang will of God, sometimes hindi rin natin natutupad kasi ito'y nasa written word of God.
And every day nga, we have to discern yung ating gawain. Kaya kailangan natin itong doing the will of God, what is pleasing and acceptable and it is good. Sa iyo, Minister Jerry, ano ba yung nire-reveal sa iyo ni Lord today na which is the will of God? Ayan, dito po sa 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. Ang sabi po rito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So sa lahat po ng nakipag-isa kay Jesus, ito po ang ganap na kalooban niya. Unang-una na tayo dapat laging magalak. Rejoice always, pray at all times, pray unceasingly, and be thankful in all circumstances. Yan po yung ganap na kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay na mga nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Amen, amen. Because this is the will of God in Christ Jesus. Pag tinignan mo, Minister Jerry, ano sabi doon? Rejoice always. Opo, rejoice always. Para bagang it is a command, katulad doon sa Philippians 4:4. Tsaka yung sabi, pray at all times. Opo. Yung pangatlo pa, give thanks in all circumstances. Kung yung sabing rejoice always, paano na kung mga minsan may mga nagaganap sa buhay natin, paano mo ba na ipapractice yung the will of God in your life? Ayan. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Ang totoo po niyan, maraming nagnanakaw ng kaligayahan ng tao. Sa akin po, minsan ng bad news, minsan ng mga bills, ng mga bayarin, tubig, kuryente, internet, tapos yung mga pangangailangan na araw-araw. So, hindi naman po talagang nag-aalala. Pero minsan, pag napaupo ka at nakapag-isip ka, minsan pumapasok ang kalungkutan, ninanakaw niya yung joy na ibinigay ng Diyos. Kasi one of the fruit of the Holy Spirit yan, nung joy, ito'y kaloob ng Espiritu Santo. So, minsan yung mga nagnanakaw niyan, minsan nung sitwasyon hindi maganda, pero sabi ng Bible, be thankful in all circumstances. So, nung circumstances, laging nandyan either good or bad, merong circumstances. Pero, as Christian, kalooban ng Diyos na tayo laging magalak. Ano man ang mangyari, dapat tayo, alam nyo mga kapatid, hindi tayo magagalak dahil marami tayong pagsubok. Kalooban ng Diyos na tayo ay magalak. Kasi totoo niyan, kahit sinong tao, pag may mga sitwasyong hindi maganda, pag halimbawa, pag ang blessing tuloy-tuloy, halimbawa pag ang pagkain sa lamesa, lechon. Thank you, Lord! Di ba? Pero pag medyo ang ulam na, medyo tuyo na, iba na yung tono. Thank you, Lord. So, naiiba yung tono. Pero as Christian, sabi nga dito, ako rin tinuturoan ni Lord na be joyful always. Ano man ang sitwasyon, dahil gusto ng Diyos na tayo ay laging masaya. Tulad nung kay San Pablo, alam nyo, isinulat niya ito sa Philippians 4:4, nakakulong si San Pablo. Ang hirap ata ng naakulong. Alam niyo, minsan na-assign po kami sa kulungan din, na-assign kami. Alam niyo ba, pag si San Pablo kasi, nung isulat siya sa Philippians, nung letter sa Church of Philippi, siya ay naakulong. Ang hirap ng naakulong, lalo pag wala kang dalaw, alipin ka doon. Pag wala kang dalaw, wala kang pera. Pag wala kang dalaw, kawawa ka. Lalo pag may sakit ka. At delikado po sa kulungan pag may kaaway ka. Minsan di ka nagigising sa umaga. So para bang, lalo yung namimiss mo yung family mo, magkakaroon ka ng kalungkutan, nadidepress. Pero ang hirap ng sitwasyon yan. Pero si San Pablo, mga kapatid, kahit anong ganong kalagayan niya, dahil nakipag-isa siya sa ating Panginoong Kristo, ang kalakasan niya ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa Church of Philippi, be joyful always. Nagagawa po iyon dahil sa kalakasang ipinagkakaloob ng Panginoon. Amen. Saganang, alam mo, Minister Jerry, saganang ating natural man, parang subject tayo sa situation and circumstances in our lives na pabago-bago. Pero kapag meron kang discernment or wisdom, you see life and its difficulties
sa God's point of view. Kumbaga, kung sakali mang merong mga situation na hindi sumasang-ayon sa iyo, if you have the gift of wisdom, sabi mo nga, ang joy is a fruit of the Holy Spirit. Kasi naturally, when things are not going well, naturally, we react differently, hindi ba? But we are commanded by the Word of God, and this is the will of God for our own sake. Di ba? It is a good medicine nga eh. Kasi kung maglulukmok ka dun sa mga situation, treat it as an opportunity and a challenge. Tignan natin siya sa mata ng pananampalataya. At of course, sabi nga ni Pastor Oying kagabi, sabi niya, there are times na magkakaroon tayo ng difficulties and discomfort dito sa ating buhay. But remember the sustaining presence of God. So, God is with us, the sustaining presence of God. Kaya, tsaka itong kagalakan ay bunga ng Espiritu Santo at yan ay ating ipapamuhay. Minister Jerry? Yung pray at all times. Pray at all times. Pero bago po ako magtuloy, ito kasi nga will of God na to, that's bold statement ni St. Paul. Amen. Amen. Talagang, Amen. kumbaga with acclamation, Yes, Mark, yes. Nung sabi dito, ito ang kalooban ng Diyos. Yes. Sa ating mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Yes. Be joyful and pray at all times. Alam niyo mga kapatid, connect with God every day. Kasi, alam naman natin, pray, communicating with God, talking to God, entering the presence of God, it is a breath of our soul. Pero hindi lang po natatapos yun. Pag tayo nagdadasal, nagre-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos. We rely. Yes. Tapos, inaamin natin na wala tayong magagawa. At pag tayo nagdadasal, nandoon nakikinig tayo sa Diyos. Okay. Kasi, sabi rito, pray at all times unceasingly. Walang humpay na panalangin. Di ba? May kasabihan niya tayong naririnig palagi sa prayer meeting. A prayerless Christian is a powerless Christian. Oo nga. So, glory to God. Mga kapatid, the will of God is for all of us to connect with God through prayers. Ngayon, sino ba yung pinagpe-pray mo ngayon? Ano ba yung pinagpe-pray mo ngayon? Yun, tayong mga Christian na meron ng nandun na tayo sa kalagayan nung unang Korinto 2:16, yung binabanggit ni Sister Ria na meron na tayong renewed mind, hindi ba? We have the mind of Christ. So, ano ba yung kailangan mong ipagdasal ngayon? Di ba yung meron nga tayong acronym dyan sa Acts? Naalala mo ba yon? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yes. So, yung supplication, panghuli na yon, what we need. But how about nire-reveal sa iyo ngayon ni Lord yung dapat, the will of God is for all of us to pray. Ano ba yung kailangan mong ipag-pray ngayon? I-discern mo. How about not only our daily needs, Minister Jer, ano ba yung sa akin po, sa'yo? Sa family, sa bahay namin. Yes. Kinakalan talaga, lagi nagdadasal eh. Ano niyo kung bakit? Kasi minsan, nung pang-araw-araw nating buhay, nakaka-impluensya sa family natin yan eh. Amen. Halimbawa, kulang ka sa prayer. Siyempre, mas ang lalabas sa'yo. Ano ba naman kayo? Umaga na, nakahilata pa kayo, mataas na araw, ganyan. Pag narinig siya, hindi ka pa naglilinis ang bahay, nuhugasan ng ganyan. So, kulang sa prayer. So, nung pang-araw-araw na gano'n, nakakarindig sa tenga pala yun, Pastor. Buti na lang, may mahina. Oo nga. Kaya dapat connect with God through prayer every day, mga kapatid. Hindi kasi, mahirap kasi nung sa araw-araw nating buhay, kulang sa panalangin. Pag kulang sa panalangin, madaling pumasok ang mga doubts, complain, murmuring, hindi ka nakaka-focus dun sa ganap na kalooban ng Diyos. Sabi mo nga yung, you have a prayerless life is? Powerless. Ulit. Prayerless Christian.
Prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Meron akong napag-aralan dyan na dapat din nating gawin na will of God. Kasi kapag prayerless life, yung pagpipraise mo, praiseless life din. Alam mo ba yun, Minister Jerry? So, kapag lagi ka nagdarasal, yan ay nagbibigay ng adoration, papuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi mo, a prayerless life is a powerless life. A prayerless life is a praiseless life. So, ang pagdarasal ay naaatasan tayo at ito'y will of God. Sabi mo nga, bold, Praise with of thanksgiving. acclamation. Talaga na with a force, di ba? Na lagi kayong magdasal araw-araw because we are all in need of God. Amen. Amen. Yung pangatlo, Ito, be thankful in all circumstances. Ang totoo po niya, ang babaguhin ni Lord dito, hindi naman ng circumstances. okay? Subject tayo lahat dyan Tulad niyan, may COVID. Hindi ba bago basta-basta yan? Pero nung ating puso at nung ating isip, si Lord ang magbabago para tayo magkaroon ng tamang pananaw. Kaya nga, renewing of the mind, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Magkakaroon ka ng discernment. Kasi ang hirap mabasa nung kalooban ng Diyos kapag lalo na nung sitwasyon ngayon na pandemic, 'di ba? Kanina nga napanood ko sa TV, buti na lang nung nagkaroon tayo ng lockdown ng konti hindi naman lockdown, granular o sa government, medyo 6,666 kahapon. Nasa kulang-kulang 8,000 So medyo, nung sitwasyon di nagbabago, pero si Lord, babaguhin niya ng ating puso at isip para tayo makapagpasalamat palagi. Amen. Doon sa pagpapasalamat, kailangan natin nga yung understanding. So we have the wisdom, we have the discernment, but it is a gift of God. We have also the understanding, meaning to say, pag may understanding ka, it is how you respond to life situation and difficulties. How you respond. Sabi mo nga, andyan man yung situation, ang babaguhin ni Lord yung heart mo at makakapagpasalamat ka pa sa Kanya. Apo. Hindi ba? Kasi yung nakikita mo, it is an opportunity for you to look at things or to see things through the eyes of faith or respond the situation with an understanding that it is the will of God for us to use the gift of the Holy Spirit in our lives. Hindi ba, Minister Jerry? Pero meron akong yung lagi kong naririnig sa iyo na lagi mong gustong ipaalala sa lahat ng mga kapatiran na yung pagpasok sa templo ni Lord with thanksgiving in your Sa heart. Psalm 100 po. Sige, sabihin mo alam nyo mga kapatid, this is the will of God. Sige. Psalm 100 po. Sing to the Lord, all the earth. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy song. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we belong to Him. We are His people. We are His flock. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. The Lord is good. His love is eternal. And His faithfulness lasts forever. Oh, glory Thank you, to Lord God, po. glory to God. Hindi na mawawala sa puso't kaisipan mo yan, kaya you declare it boldly because you have experienced such a situation in your life, hindi ba? Apo. Amen, amen. As you were saying, ano yung sinasabi mo? Dito po sa Ephesians 5:20. Kasi kalooban ng Diyos na tayo magpasalamat, sabi dito ni St. Paul din. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Pag ginamitan pa ng Pastor Alex, sa pangalan ni Jesus. Okay. Tsaka in everything. Apo, in everything. Sabi rito, always give thanks for everything. Oo. Alam mo, Minister Jerry, pagka umabot ka dyan, by God's grace, ang makakaabot dito, as you saturate yourselves with the Word of God, as you soak yourself with the Word of God, and there is the inner strength that comes from the Holy Spirit,
I believe because we have the mind of Christ na in everything we can give thanks. Although, pag tinignan mo, there are situations that does not go our way, but still, we have that assurance, yung binanggit din ni Pastor Oying doon sa Psalm 37. May kanta tayo dyan eh. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Pero meron pa siyang sinabi doon dalawa. Commit and rest. Commit Diba? yourselves to Trust. God. Apo. Tapos, Delight. delight. Commit. Tapos, commit, tsaka And trust. trust. So, Kagabi. kapag nandyan palagi yung salita ng Diyos, kaya sabi mo, nakakapagpasalamat in everything because kung may discomfort man, God is Emmanuel. God is with us and He has the sustaining presence in us and we have the mind of Christ. Amen. So, for those who have the mind of Christ, by God's grace, we come to realize and discern even in difficult situations that God is working for our own good. Tama ba, Minister Jer? Thank you, Lord po. Apo. Alam you, Lord mo, bukas, meron pa itong pagpapatuloy. Sino kaya ang mapipili ni Lord? Yung summary nung binigay sa yung will of God, pakibigay mo sa ating mga kapatiran. Summary. So, ito po yung pinaka-summarize, mga kapatid, ng will of God as a Christian. Lahat ng nakipag-isa, tumanggap at sumusunod sa Panginoon. Ito po. Sabi dito, rejoice always, pray at all times, be thankful in all circumstances. Ito po yung buhay natin araw-araw. Yan po ay nakalulugod, nakapagbibigay luwalhati, at nagiging magandang impluensya tayo, una sa pamilya po natin, dito po sa kasamahan natin, sa opisina, sa trabaho. Maganda po yung ugaling yan, mga kapatid. Ito pong attitude na to, hindi ito bunga ng ating sariling pamamaraan. Ito po lahat ay kaloob ng Diyos sa pakikipag-isa kay Jesus. It is all about Jesus na nagbigay sa atin ng access sa Ama para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Alam mo that is the will of God in Christ Jesus. Gusto ko lang merong awitin kasi isa dito sa usapin ng will of God, it is the sovereign will of God that it will come to pass. Naalala ko may awitin tayo niyang Isaiah 55. Gusto mong awitin natin? Isaiah 55 verse 11. Tulad ng ulan. Ayan, awitin namin, Minister Arnold, sa pangwakas kasi ang pag-awit ay dobleng panalangin. At ito ay bunga rin ng salita ng Diyos na nailagay sa puso natin because we have saturated and soaked ourselves with the Word of God. It is by God's grace din, mga kapatid. So, the will of God is the revelation of God, the written Word of God, and the will of God which is sovereign, it will come to pass. Ito yung awitin, pangwakas. A. Tulad ng ulan at hamog, pagdampi sa lupa, ito ay pandilim. From the top, one more time, Minister Jerry. Tulad ng ulan. Tulad ng ulan at hamog, pagdampi sa lupa, ito ay nagiging pandilim. Ganyan din. Ganyan din. Ganyan din. Ganyan din. Chorus. Mga salita magaganap nito ang lahat mong nasa mawawala ang langit at lupa
pangako mo'y natutupad sa buhay ko. Dakila ka, Jesus, sa iyong kadapatan. Alimutan ko pa yung lyrics. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. See you tomorrow. God bless us all. Glory to God. Thank you, Jesus. Dear, thank you, Lord. Salamat po mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.